Alam mo ba kung sino ang hindi pumunta sa Epstein Island? Si Didi. At alam mo ba kung sino ang hindi pumunta sa Didi Party? Si Epstein. Bakit? Dahil magkakompetensya sila. Music mogul Sean Diddy Combs just sentenced Sean Diddy Combs sentenced 50 months in prison. Confidential information with Jeffrey Epstein. When I met Jeffrey Epstein. When I met Jeffrey Epstein. Dalawang pangalan, dalawang billionaire circle, dalawang skandal na yumanig sa Hollywood, politics at music industry. Nang tinanong si Didi tungkol sa Epstein Files, ito ang sabi niya, "My name isn't even on there and I'm the one locked up." Now Diddy, you're the competition, big bro. You're Lionel Messi to Cristiano Ronaldo. You're Nike to Adidas. Of course you're not gonna be on the fucking list. You had a whole nother list of your own. Si Didi ay isang American music mogul, isa sa mga bigatin sa Hollywood, founder ng Bad Boy Records, at producer ng mga artists tulad ni Usher at Mary J. Blige. Yung yaman niya, umaabot sa hundreds of millions of dollars. Samantalang si Jeffrey Epstein naman ay isang financier. Nagsimula bilang teacher sa Dalton School sa New York noong 1970s, hanggang sa nagtayo ng sariling firm na J. Epstein & Co. Naging bilyonaryo siya at nakihalubilo sa mga politicians at mga celebrities. Ang pagkakapareho nila, pareho silang naging mayaman at mapera. At ang yaman at kapangyarihan na meron sila, ayon sa mga akusasyon sa kanila, ay ginamit di umano nila sa kalokohan. Si Didi, kaliwat kanan ng allegation ng abuse at trafficking. Nag-viral din yung na-discover na 1,000 bottles of baby oil and lubricants sa kanyang mansyon. Ginagamit daw yung mga oil na yon sa sikat na Didi parties, kung saan maraming celebrities ang umaten. Sa ngayon, ang gobyerno na mismo ng US ang nag-iimbestiga sa kanya. Samantalang si Epstein naman, na mainit ang pangalan ngayon, ay may mga kaso ng pang-abuso sa mga menor de edad sa loob ng napakaraming taon. May sarili siyang isla kung saan ginagawa niya ang mga nakakadiring aktibidad na ito. Pero hindi lang siya ha, meron siya mga big time clients like politicians and celebrities. Ayon sa ilan, dahil daw hindi tumatanggap si Epstein ng black victims o clients, sinasabi ng iba na si Didi daw ay pumasok para punan ang niche na iyon sa market. Pero hanggang ngayon, wala pang verified evidence na nagpapatunay na may direct rivalry o coordination ang dalawa. Kumbaga, speculation lang ito ng mga netizens. However, marami silang pagkakapareho. Pareho silang may allegations ng abuse at trafficking. Pareho silang konektado sa celebrities at elite circles. Parehong may multiple accusers. At parehong naging subject ng federal investigation. Pero meron din silang pagkakaiba. Una, yung legal status nila. Si Epstein, convicted offender na noong 2008. Samantalang si Didi naman, civil lawsuits at federal investigation. Wala pa siyang conviction. Samantalang yung outcome, si Didi buhay pa hanggang ngayon at may legal process pa. Samantalang si Epstein, gaya ng alam natin, case ended with his death in 2019. Kapag powerful kang tao, mabilis tayong mag-isip ng malaking conspiracy. Pero tandaan natin, may malaking pagkakaibang allegation, investigation, at conviction. Hindi lahat ng viral theory ay may ebidensya. Ang kaso ni Epstein ay may documented conviction at federal indictment. Pero ang kaso ni Didi ay nasa proseso pa. Grabe tong mga tao sa Italy, parang baliw pero henyo. May ginagamit silang sobrang talinong design para tumagal ang mga bahay ng lampas 100 taon. May maliliit na dome-shaped na piraso na kinakabit sa maiikling poste, tapos binubuhusan nila ng concrete. At yun na mismo ang foundation. Mukhang kalokohan, di ba? Pero sobrang talino talaga. Ang kalaban kasi ng maraming bahay sa Europe ay yung hindi napapansing problema sa ilalim, halumigmig ng lupa. Sa maraming parte ng Italy, sobrang basa ng lupa. Kapag ang sahig diretso sa lupa, mabilis itong mamaga, magka-molds, at mag-crack. Pagkalipas lang ng ilang taon, mas mahal pa minsan ang pag-aayos kaysa sa paggawa ng bagong bahay. Kaya ang ginawa ng mga Italian, inaangat nila ang buong bahay mula sa lupa. Yung mga plastic na suporta, gumagawa ng guwang na espasyo para sa ventilasyon sa ilalim ng sahig. Dahil dito, hindi na umaabot ang moisture sa loob ng bahay. Malayang umiikot ang hangin sa ilalim kaya laging tuyo ang structure. Akala mo mahina? Hindi. Bawat piraso ay naglalock sa isa't isa gamit ang mahigpit na snap system. Magkakadugtong sila hanggang makabuo ng foundation na parang isang giant shield. Pwede ring idaan sa ilalim ang mga kable at tubo. At kung may masira man sa future, bubuksan mo lang yung ilalim. Walang jackhammer, walang sirang sahig. Mukha mang laruan ng bata pero sobrang tibay at talino ng design.
Nakikita natin dito yung isang worker na nagtitiles sa ibabaw ng lahat. Mukhang shortcut yung plumbing, di ba? Pero sa totoo lang, makakatipid ka ng mahigit $50,000 sa gastos sa remodeling. Ganito yung matalinong idea. Yung mga tiles na iniikot at inilalatag, hindi sila ang final finish. Sila ang base layer. Isang malinis at pantay na platform para i-level ang sahig nang hindi ginagalaw kahit isang tubo. Tapos panoorin mo ang susunod. Maglalagay ng steel reinforcement mesh. Yan ang skeleton ng sahig. Yan ang sumasalo ng bigat, impact at pumipigil sa pagbitak. Pagkatapos bubuhusan ng concrete sa ibabaw. Hinuhubog nila yung tamang slope para hindi mag-ipon ng tubig na parang minilawa pagkatapos maligo. Kapag tumigas na ang concrete, yung top layer na yon na ang tunay na structural floor. Yung tiles sa ilalim, nandun na sila habang buhay. Pinipigilan nila ang moisture at pinoprotektahan ang plumbing area. Hindi mo man sila nakikita, sila ang gumagawa ng ilan sa pinakamahalagang trabaho. At ito ang pinakamaganda lalo na sa mga lumang bahay. Kapag nagre-renovate, hindi mo na kailangang itaas ang buong sahig ng ilang pulgada. Pwede mong itago ang mga heating pipes o electrical conduits at mas mabilis matapos ang buong proyekto. Mukhang baligtad ang proseso, pero sobrang talino. Kung may contractor na gumawa nito sa bahay mo, ano ang masasabi mo? I-comment mo sa baba. Bakit hindi pwedeng mano-manong isalpak ng mga sundalo ang mga rocket sa helicopter? Dahil ba natatakot sila? Siyempre hindi. Ang totoong problema ay nasa launcher mismo. Ang bawat launch tube ay sobrang lalim. Mas malalim pa kaysa sa kayang abutin ng braso ng tao. Kaya kailangan talagang itulak ang rocket gamit ang isang special loading rod para masigurong ang buntot nito ay nakaupo ng sagad sa pinakailalim ng tubo. Ang isang typical na pod ay may 19 na tubo. At ang ibang rocket ay mahigit 3 feet ang haba at tumitimbang ng 25 to 30 pounds bawat isa. Hindi mo basta magagabayan ng ganito kabigat na bagay papasok sa makitid na tubo kung walang tamang push rod. At hindi lang ito basta protocol. Delikado kapag hindi tuluyang nakaupo ang rocket. Pwede itong ma-jam sa pag-launch na sobrang peligroso. Pero huwag ka ring malinlang. Hindi lang rockets ang kaya ng pods na yan. Pwede rin silang lagyan ng iba't ibang warheads depende sa misyon. High explosive rounds para wasakin ang magagaan na istruktura. Smoke rounds para harangan ang paningin ng kalaban. Illumination rounds para liwanagin ang buong battlefield sa gabi. Sa likod ng lahat ng ito ay ang mga sundalong gumagawa ng mahirap at eksaktong trabaho. Respect sa kanila. Sila ang ilan sa pinakamalalakas na tao sa mundo. Gusto raw ng US na bilhin itong pangit na itsurang helicopter. Suportado mo ba yon lalo na't galing ito sa Russia? Kilalanin mo ang Mi-35. Huwag ka magpaloko sa itsura. Isa itong brutal na multi-role beast sa battlefield. Karamihan ng helicopters, isa lang ang trabaho. Ang Apache, pambira sa opensa. Ang Black Hawk, panghakot ng tropa. Pero ang Mi-35, pinipilit gawin pareho. Malakas umatake at kayang magsakay ng sundalo sabay. May dala itong twin-barrel na 23mm cannon sa ilalim ng pakpak. Pwede mo pa itong lagyan ng anti-tank missiles at kahit air-to-air missiles. At hindi lang siya basta gun truck. May cabin itong kayang magsakay ng 8 fully equipped troops na handang tumalon diretso sa labanan. Matindi rin ang proteksyon nito. Binalot ng mabigat na armor ang cockpit, matibay para humarang ng .50 caliber rounds. At dahil may thermal imaging at night vision gear, kaya nitong sumingit ng mababa sa gabi parang bakal na predator. Pero kahit ang halimaw may kahinaan din. Dahil gusto nitong gawin lahat, hindi ito kasing liksi ng Apache. Kaya ano tingin mo? Dapat ba talagang bumili ang Amerika ng ganitong flying tank o masyado itong delikado para sa modernong combat?